Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4296303. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pamilyar na pamilyar si Alvin sa proseso ng pagbubukas ng isang lihim na kaharian na may maraming tao. Nakapagbukas na siya ng ilang lihim na kaharian na may maraming tao nitong mga nakaraang taon, at hindi ito mga ordinaryong lihim na kaharian na may maraming tao. Kahanga-hanga ang mga lihim na kaharian, at ang mga pumasok sa parehong mga lihim na kaharian ay labis na humanga kaya't hindi nila malilimutan ang kanilang karanasan habang buhay. Sa pag-iisip ko ngayon, medyo nakokonsensya ako dahil pinagawa ko sa lahat ng trabaho dati, buntong hininga ni Alvin, sa pagkakataong ito, magiging mas mabait na ako. Kung makakakilala ako ng mga taong iyon dati, babayaran ko sila sa kanilang mga nakaraang pagsisikap. Dahil nakaipon na si Alvin ng maraming battle merits, marami pa rin siyang natitirang battle merits matapos niyang buksan ang Deca Secret Realm. Hindi siya gumamit ng masyadong maraming battle merits para buksan ang Secret Realm dahil kung ginawa niya iyon, malamang na hindi na siya makakapasok sa Secret Realm kahit na matapos magsara ang Advanced Chaotic Region at ang Realm Battlefield. Ang mga merito ng labanan ay kailangang nasa parehong saklaw para makapasok ang lahat sa isang lihim na kaharian na binubuo ng maraming tao. Halimbawa, kung gumamit si Alvin ng 1,000 merito ng labanan para buksan ang lihim na kaharian, tanging ang mga gumamit ng 800 hanggang 1,200 merito ng labanan sa panahong ito para buksan ang isang lihim na kaharian ang itatalaga sa parehong lihim na kaharian gaya niya. Ang mga gumastos ng mas mababa sa 800 at higit sa 1,200 merito ng labanan ay hindi itatalaga sa parehong lihim na kaharian gaya niya. Isa rin itong tuntunin. Hindi na kailangang sabihin pa, ang limitasyong ito ay hindi nalalapat sa mga lihim na kaharian na para lamang sa isang tao. Kung ang isang tao ay gumugol ng maraming merito sa labanan upang mabuksan ang isang lihim na kaharian na para lamang sa isang tao, hindi na niya kailangang maghintay pa bago makapasok sa lihim na kaharian. Pagkatapos makapasok, dadaan siya sa mga pagsubok ng mag-isa at kailangang talunin ang mga gatekeeper mula sa ibang mga kaharian ng mga Diyos, na hinihila patungo sa lihim na kaharian ng mag-isa. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, dapat ay mas maraming magulong puntos ang makukuha ko sa mga sekretong realm na binubuo ng maraming tao kumpara sa mga sekretong realm na binubuo ng iisang tao na nabubuksan gamit ang parehong bilang ng mga battle merit. Kung ang lahat ng 10 tao ay gagamit ng 1,000 battle merit para magbukas ng isang Deca Secret Realm, nangangahulugan ito na ang Deca Secret Realm ay nabubuksan gamit ang 10,000 battle merit. Paano ito maihahambing sa isang tao na gumagamit ng 1,000 battle merit para magbukas ng isang sekretong realm na binubuo ng iisang tao? Ang halaga ng sekretong realm na binubuo ng iisang tao ay ika-10 lamang ng halaga ng isang Deca Secret Realm. Matapos pag-isipan ito ang konklusyong naisip ni Alvin. Matapos pag-isipan ang lahat, mas mabuting magbukas ng isang multi-person secret realm. Tulad ng dati, magbubukas muna ako ng Deca Secret Realm bago magbukas ng Hepte Secret Realm at Nun Secret Realm. Habang kumakalat ang balita, malalaman ng mga tao na isa akong mabait na tao na gumagawa ng lahat ng trabaho. Tiyak na kaaawaan nila ako sa oras na iyon. Dati, pagkatapos umalis sa Deca Secret Realm, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa halos lahat ng gantimpala ni Alvin sa Secret Realm. Dahil dito, walang nang-ahas na magbukas ng Deca Secret Realm sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito, nagbukas siya ng Hepte Secret Realm, isang Secret Realm na kayang tumanggap ng 7 tao. Katulad ng dati, kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga aksyon, at tumigil ang mga tao sa pagbubukas ng Hepte Secret Realm. Ganito rin ang nangyari nang magbukas siya ng Nona Secret Realm, isang secret realm na kayang tumanggap ng 9 na tao. Binago ni Alvin ng walang pakundangang ang mga sekretong kaharian na may maraming tao na binuksan niya, at ang mga malas na taong gumawa ng parehong bagay para maiwasan si Alvin ay nahila pa rin papunta sa sekretong kaharian kasama niya. Teka! Para mabaliw sila, siguro, dapat kong buksan ang isang Deca Secret Realm ng 2 beses ng magkasunod. Naisip ni Alvin sa sarili. Habang naghihintay siyang makapasok sa Deca Secret Realm, patuloy siyang naglalakbay sa magulo na rehiyon. Hindi na kailangang sabihin pa na natili siyang tahimik.
Tuwing may mapapatay siya, agad siyang umaalis sa lugar. Bukod pa riyan, ang mga lugar na kanyang dinadaanan ay random upang maiwasan ang pagsubaybay at pagpuntirya. Tutal, sa kasalukuyan, hindi lamang mga inapo ng mga pinakamakapangyarihang tao ang sumusunod sa kanya, kundi pati na rin ang ilang miyembro ng angkan ng Yun at iba pa na itinuturing siyang isang banta. Samantala, natapos na rin ang laban nina Yuchen at Yoren sa isa pang lugar ng magulo at abanteng rehiyon matapos ang ilang dosenang galaw. Hindi nakakagulat, natalo si Yoren. Tiningnan niya ang binata na nakaputi sa harap niya at seryosong sinabi sa malalim na boses, "Napakalakas mo. Sigurado akong hindi ka isang taong walang kwenta sa realms of gods. Ano ang pangalan mo, Ginoo?" Hindi inaasahan ni Yoren na matatalo siya. Inakala niyang mahina ang kanyang kalaban dahil nagtatago ang kanyang kalaban. Laking gulat niya nang makitang mas malakas pala ang kanyang kalaban kaysa sa inaasahan niya. Sa katunayan, ang kanyang kalaban ay may kakayahang pumatay ng mahihina at abanteng mga Diyos na kataas-taasan. Hindi na balak ni Yuchen na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon. Kaya naman, sinabi niya, "Ang pangalan ko ay Yuchen. Isa lamang akong walang kwentang tao. Maaaring hindi mo pa ako naririnig, Young Master Ning." Nanlaki ang mga mata ni Yoren nang bulalas niya, "Nalaman mo na ba ang pagkakakilanlan ko?" Sabi ni Yuchen ang may bahagyang ngiti, "Naging isa ka lang sa manasagit ng kataas-taasang Diyos, pero napakalakas ng iyong kapangyarihang lumaban. Sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, maliban kay Young Master Ning, wala akong maisip na sino man na may kakayahang gawin ang ganoong bagay. Bukod pa rito, ang iyong batas at ang kapangyarihan ng iyong lahi ang nagbigay sa iyo ng palayo." Sa katunayan, nalaman ni Yuchen ang pagkakakilanlan ni Yoren sa pamamagitan ng kapangyarihan at batas ng lahi ni Yoren nang gumawa ng hakbang si Yoren. Yuchen, pamilyar kay Yoren ang pangalan, ngunit hindi niya moari kung saan o kailan niya ito narinig noon. Pamilyar siya sa mga pangalan ng mga natatanging prodigy at may kaunting impresyon na siya ay mga pangalawang uri ng prodigy. Kumunat ang noo niya habang patuloy na iniisip, "Impossible para sa akin na hindi makilala ang isang napakalakas na intermediate supreme god. Sino siya?" Hindi napigilan ni Yuchen ang matawa nang makita ang nagdududang ekspresyon sa mukha ni Yoren. Sabi niya, "Young Master Ning, hindi mo na kailangang mag-isip ng mabuti. Gaya ng sinabi ko kanina, isa lang akong walang kwentang tao." Nang marinig ito, nagtanong si Yoren sa malalim na boses, "Kamakailan ka lang ba lumakas? Hindi ka naman ganito kalakas dati, di ba? Medyo pamilyar sa akin ang pangalan mo, pero hindi ko alam kung bakit." Bahagyang ngumiti si Yuchen at sinabing, "Young Master Ning, natural lang na wala ka pang naririnig na taong katulad ko." Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Gayunpaman, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Iniligtas ko ang buhay mo ngayon bilang ganti sa pagliligtas mo sa buhay ng aking nakababatang kapatid." Kumunat ang noo ni Yoren nang marinig ang mga salitang ito. "Ang nakababata mong kapatid? Sino ang nakababata mong kapatid?" Hindi maintindihan ni Yoren ang ibig sabihin ni Yuchen sa gantihan kita sa pagliligtas sa buhay ng aking nakababatang kapatid. Sa sumunod na sandali, bago pa man makasagot si Yuchen, ang figure ng taong huli niyang iniligtas ay lumitaw sa isip ni Yoren. Ito ay walang iba kundi si Alvin. Kasunod nito, naalala niya na si Alvin ay mula sa Myriad Laws Academy, at sa wakas ay nalaman niya kung sino si Yuchen. Si Yuchen ang Vice Academy Master ng Myriad Laws Academy, at siya ang pinakabatang Intermediate Supreme God sa Myriad Laws Academy. Isa siyang prodigy at sikat sa Profound Energy Land. Narinig na ni Yoren ang tungkol kay Yuchen noon, ngunit hindi niya masyadong binigyang pansin noon. Sa kanyang paningin, si Yuchen ay isa lamang pangalawang uri ng mahika at hindi maituturing na isa sa mga nangungunang mahika sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Sa kanyang palagay, si Yuchen ay hindi kapantay niya. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo kay Yuchen ngayon, binago ni Yoren ang kanyang opinyon tungkol kay Yuchen. Sa kasalukuyan, hindi na niya iniisip na si Yuchen ay isang pangalawang uri ng prodigy, at kumbinsido siya na si Yuchen ay isang mahusay na prodigy. Walang alinlangan na ang edad at lakas ni Yuchen ang dahilan kung bakit si Yuchen ay isang mahusay na prodigy. Bumuti na ang iyong pag-unawa sa batas, at ang iyong mastery daw ay mas malakas kaysa sa mga nababalitang balita. Gulat na sabi ni Yoren, "Kaya ikaw ang Vice Academy Master ng Myriad Laws Academy."
Bagamat kinilala ni Yoren na si Yu Chen ay isang napakahusay na prodigy, nanatiling walang pakialam ang kanyang boses habang sinasabi niya, sabi mo ay iniligtas mo ang buhay ko para masaklian ang pagliligtas ko kay Alvin. Hindi mo ba iniisip na minamaliit mo ako? Kahit na hindi ako kasing lakas mo, kung gusto kong makatakas, hindi mo ako mapipigilan, tama ba? Kaya, paano ito maituturing na pagliligtas sa buhay ko? Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, isang mapang uyam ng ngiti ang makikita sa mukha ni Yoren. Ngumiti si Yu Chen nang marinig ang mga salita ni Yoren. Sinabi niya, Yang Master Ning, ang resulta ay nakatakda na. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung makakatakas ka ng kalahating milya bago kita maabutin, aaminin kong hindi kita mapipigilan. Sa oras na iyon, natural na babawiin ko ang sinabi ko tungkol sa pagliligtas sa iyong buhay dahil iniligtas mo ang aking nakababatang kapatid. Bagamat mahinahon na nagsalita si Yu Chen, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Kasabay nito, malamig na ngumiti si Yoren matapos makinig sa mga salita ni Yu Chen. Sabi niya, sige. Vice Academy Master Yang, pakipakita mo naman sa akin ang kakayahan mo. Kasunod noon, hindi na nag-aksaya ng oras si Yoren at umalis na. Gumawa rin ng hakbang si Yu Chen. Sumabog ang kapangyarihan ni Yoren, sinusubukang pigilan si Yu Chen habang tumatakas ito. Gayunpaman, nang mailabas niya ang kanyang enerhiya, natuklasan niya na hindi ginamit ni Yu Chen ang kanyang sandata kanina. Sa halip, lumipat si Yu Chen sa isang sandatang parang ribbon sash. Mukhang ordinaryo lang ang ribbon sash, ngunit habang gumagalaw ito, patuloy itong humaba at umiikot sa paligid. Kapag gumagalaw ito, ang kawalan ay umuuga at umaalon sa likuran nito. Sa isang iglap, naramdaman ni Yoren ang isang napakalakas at mapang-ipong puwersa na pumipilit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Pangunahing banal na artifact. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yoren. Sa sumunod na sandali, tinali ni Yoren ang ribbon sash hanggang sa magmukha siyang mommy. Ang ulo niya lang ang nabunyag sa huli. Nagpumiglas siya ng buong lakas at sinubukang tumakas, ngunit wala siyang magawa at hindi niya kayang makalaya. Swoosh! Isang bagzo ng hangin ang dumaan, at lumitaw si Yu Chen sa harap ni Yoren. Nakangiti niyang sinabi, Yang Master Ning, ano sa tingin mo ngayon? Kung gusto kitang patayin, sa tingin mo ba ay kaya mo pa ring labanan? Maliban na lang kung gagamit ka ng isa pang life-saving jade token mula sa ninuno ng iyong Ning clan, mahihirapan kang mabuhay, di ba? Matamanong tinitigan ni Yu Chen si Yoren habang patuloy na sinasabi, hindi ko alam kung mayroon ka pa ring life-saving jade token ngayon. Gayunpaman, kahit na mayroon ka, gagamitin mo ba ito sa halip na tanggapin ito bilang pagliligtas ko sa iyong buhay para sa pagliligtas sa aking nakababatang kapatid? Dapat mong malaman na ang iyong ninuno ay pinarusahan dahil sa paglabag sa patakaran noon. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, naging matalim ang mga titig ni Yu Chen. 4,277. Yu Chen, mayroon ka talagang isang pangunahing banal na artifact. Gulat na tiningnan ni Yoren ang ribbon sash na nasa kamay ni Yu Chen. Bagamat siya, na lubos na pinapabore ng Supreme Powerhouse sa Ning Clan, ay hindi kailangang mangolekta ng mga piraso ng Prime Divine Artifact, hindi siya bibigyan ng isang Prime Divine Artifact hanggat hindi umaabot ang kanyang lakas sa isang tiyak na antas. Ito ay isang kasunduan na ginawa sa pagitan ng mga Supreme Powerhouse. Pinigilan ng mga pinakamakapangyarihang grupo ang isa't isa. Nag-aalala sila na baka gagamit ang ilang mga inapo ng mga pangunahing banal na artifact para patayin ang mga mahuhusay na prodigy na walang matibay na pinagmulan. Sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, karamihan sa mga Supreme Powerhouse ay dating mga ordinaryong cultivator na walang pinagmulan. Napakakaunting Supreme Powerhouse ang ipinanganak na may mga kotsarang pilak sa kanilang mga bibig, at napakakaunti sa kanila ang mga inapo ng mga Supreme Powerhouse. Marami sa mga ipinanganak na may mga kotsarang pilak sa kanilang mga bibig ay sanay na mamuhay ng komportable at kulang sa motibasyon na lumakas. Hindi sila katulad ng mga ordinaryong tao na maaari lamang umasa sa kanilang sarili para sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang napakalakas na kapangyarihan ay makokontrol nila ang kanilang sariling kapalaran. Dahil sa marangyang buhay ni Yoren, hindi niya inaasahan na si Yu Chen ay magkakaroon ng isang pangunahing banal na artifact gayong wala naman siya nito.
Bagamat may koneksyon ang Myriad Laws Academy sa ilang Supreme Powerhouses, imposible para sa mga Supreme Powerhouses na iyon nabigyan ang Myriad Laws Academy ng isang Prime Divine Artifact ng walang magandang dahilan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga ordinaryong tao ay makakakuha lamang ng isang Prime Divine Artifact sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga piraso ng Prime Divine Artifacts. Kung mapalad na matagpuan ang lugar kung saan bumagsak ang isang Supreme Powerhouse, maaaring makahanap siya ng isang pangunahing Divine Artifact sa mga pag-aari ng Supreme Powerhouse. Sa outer boundary kung saan namatay ang mga Supreme Powerhouse sa mga laban, maaaring makahanap pa siya ng dalawang pangunahing Divine Artifact. Naisip ni Yoren na napakaswerte ni Yuchen kung tunay na makakahanap si Yuchen ng isang pangunahing banal na artifact. Gayunpaman, kung ang pangunahing banal na artifact ni Yuchen ay nagmula sa outer boundary, masasabi lamang na si Yuchen ay mayroong isang kahangahangang panganay na nakatatandang ate. Narinig na ni Yoren ang tungkol sa panganay na ate ni Yuchen mula sa ninuno ng angkan ng Ning dati. Higit sa lahat, ang ninuno ng angkan ng Ning ay walang ibang inisip kundi papuri para sa kanya. Sinabi ng ninuno ng angkan ng Ning na hanggat hindi siya namamatay nang wala sa panahon, tiyak na magiging isang Supreme Powerhouse siya. Nang panahong iyon, tinanong niya ang ninuno ng angkan ng Ning kung paano siya ikinukumpara sa kanya, at sinabi ng ninuno na walang maihahambing. Sinabi ng ninuno na namuhay siya ng ligtas habang ang babae ay isang prodigy na lumaban hanggang sa kinaroroonan niya ngayon. Maaaring hindi siya kasing lakas ng kanyang edad, ngunit kakaunti ang mga taong maihahambing sa kanya ngayon. Noong panahong iyon, labis siyang hindi nasiyahan sa sagot, ngunit sa paglipas ng panahon, kumbinsido siya sa lakas nito. Mas malakas pa siya kaysa sa kanyang inaakala kung tunay na makakahanap siya ng isang pangunahing banal na artifact para kay Yuchen. Kahit na ang pangunahing banal na artifact na hawak niya ay ibinigay sa kanya ng isang Supreme Powerhouse, walang duda na nakuha niya ang pangunahing banal na artifact ni Yuchen ng mag-isa. Umiling lang si Yuchen at ngumiti nang makita niya si Yoren na nakatingin sa kanyang Prime Divine Artifact na may halong gulat at takot. Sabi niya, sayang naman, Young Master Ning. Ang lakas mo ay wala pa sa puntong bibigyan ka ng Ning Clan ng isang Prime Divine Artifact. Kung mayroon kang isang Prime Divine Artifact, baka hindi kita mapigilan. Ano sa tingin mo, Young Master Ning? Sa tingin mo ba ay kaya kitang patayin ngayon? Lumawak ang ngiti ni Yuchen sa pagtatapos ng kanyang mga salita. May sama ng loob na sinabi ni Yoren, Yuchen, hindi ka nanalo dahil sa lakas mo. Sa palagay ni Yoren, kung wala ang pangunahing banal na artifact, hindi sana siya mapipigilan ni Yuchen sa pagtakas. Hindi ako nanalo dahil sa lakas ko. Tinaas ni Yuchen ang isang kilay at nakangiting sinabi, Young Master Ning, hindi mo ba iniisip na masyado kang inosente? Akin ang Prime Divine Artifact na ito. Bakit hindi ko ito magamit? Kung mayroon kang isang Prime Divine Artifact, hindi mo ba ito gagamitin ng mas maaga? Namula ang mukha ni Yoren nang marinig niya ang mga tanong ni Yuchen. Sa huli, wala siyang ibang nagawa kundi ang sabihin, ituturing kong nabayaran na ang pabor na iyon. Hindi ko nahihingin kay Alvin na bawiin ang pabor na iyon mula ngayon. Parang ganoon na nga, Young Master Ning, sabi ni Yuchen nang may bahagyang ngiti habang itinatabi ang kanyang Prime Divine Artifact matapos bitawan si Yoren. Matapos makalaya, umalis si Yoren nang hindi lumilingon. Tumingin si Yuchen sa likod ni Yoren at marahang bumaantong hininga. Kapatid na nakababata, ito lang ang maitutulong ko sa iyo. Marahil, hindi magtatagal at wala na akong maitutulong sa iyo. Namangha si Yuchen nang marinig niya ang tungkol sa pag-unlad ni Alvin. Naramdaman pa niya na hindi magtatagal at malalampasan na siya ni Alvin. Dapat ay nasa Advanced Chaotic Region din ang pangalawang senior brother. Sigurado akong narinig na niya ang tungkol sa junior brother. Sayang, malamang hindi niya alam na si Alvin ang ating junior brother. Malaki ang magiging pressure niya kung malalaman niyang si Alvin ang ating junior brother, di ba? Hindi napigilan ni Yuchen na mapangiti nang maisip niya ito. Noong nakaraan, noong unang sumali si Yuchen sa paksayo ng Inner Palace, ang kanyang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ay lubos na nagdulot ng pressure sa kanyang pangalawang senior brother. Noong panahong iyon, ang kanyang pangalawang senior brother ay nagtrabaho ng husto. Nang magbukas ang Realm Battlefield, pumasok ang kanyang pangalawang senior brother sa Realm Battlefield, at wala nang balita tungkol sa kanya simula noon. Kumusta na kaya ang pangalawang senior brother ngayon?
Malapit na ba siyang maging isang advanced Supreme God? Habang iniisip ni Yu Chen ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid, isang hanay ng mga bulkan sa magulo at maunlad na rehiyon ang nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagsabog. Bumuhos. Bumuhos. Hindi nagtagal at pumutok ang mga bulkan. Bumagsak ang magma mula sa langit at dumaloy sa lupa, kumalat sa lahat ng direksyon. Swoosh! Isang figure ang lumipad pataas mula sa tiyan ng isang mar-ingle na bulkan. Ang figure ay pagmamayari ng isang matangkad at malakas na binata. Sa oras na ito, ang kanyang enerhiya ay magulo at magulong, ngunit siya ay tumatawa. Nababalot ng apoy ang katawan ng binata, at pagkaraan ng ilang sandali, isang figure ang naglalabas ng gininto ang liwanag na sumilay mula sa kanyang katawan. Habang tumataas ang apoy, lalong lumiliwanag din ang gininto ang liwanag. Kasunod nito, dalawang penomeno na nagningning sa layong 10 milyong milya ang lumitaw. Walang pakundangang tumawa ang maskuladong binata, medyo mayabang habang sinasabi, ang batas ko ng apoy ay kaya nang magpakita ng isang kababalaghan na kayang magningning ng 10 milyong milya. Gamit ang aking tunay na katawan at mga doppelganger mula sa batas ng apoy at batas ng metal, sino sa ilalim ng kaharian ng isang advanced Supreme God ang makakatalo sa akin? Sa pagkakataong ito, ako, si Yifeng, ay determinadong mamuno sa ranggo para sa mga intermediate Supreme Gods sa maunlad at magulong rehiyon. Sabi ng binata na may nagniningning na mga mata at may kumpiyansang ekspresyon sa kanyang mukha. Maya-maya, tila may natuklasan siya at mabilis na tumingin sa silangan ng may nag-aalab na mga mata. Dalawang namamagitin na kataas-taasang Diyos. Dahil nandito ka na, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Lumipad palabas ang maskuladong binata. Kumilos siya ng kasing bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, nakarating siya malapit sa dalawang panggit ng kataas-taasang Diyos, na naakit ng mga abnormal na galaw ng mga bulkan dito. Kasunod nito, dalawang penomeno ng batas na nagningning sa loob ng 10 milyong milya ang lumitaw sa kalangitan, na madaling sumupil sa dalawang mahinang penomeno na nagningning sa loob ng 100,000 milya. Sa loob lamang ng ilang paghinga, dalawang malalaking figure ang umangat sa langit at sumigaw bago sila bumagsak sa lupa. Kasabay noon, dalawang intermediate Supreme Gods ang namatay. Masyado silang mahina. Matapos iligpit ni Yifeng ang mga kilalang banal na artifact ng dalawang intermediate Supreme Gods, lumipad siya palayo. Bagamat bumuti na ang kanyang lakas, nanatili siyang tahimik. Tutal, hindi pa siya nakakalusot at naging isang advanced Supreme God. Marami-rami ring advanced Supreme God sa advanced Chaotic region. Tiwala siyang makakaharap niya ang mga ordinaryong advanced Supreme Gods, ngunit nag-aalala siyang makakasalubong ang mga makapangyarihang advanced Supreme Gods. Iniisip ko kung ang halimaw na prodigy na iyon, si Alvin, ay mula sa aming paksayon sa Inner Palace. Kung miyembro siya ng paksayon, malamang ay nirecruit na siya ni Third Junior Brother pagkatapos kong umalis. Sa anumang kaso, talagang kahanga-hanga siya. Naging isang simpleng Supreme God lang siya, pero kayanan niyang patayin ang karamihan sa mga intermediate Supreme God. Hindi mahalaga iyon. Makukumpirma ko kung siya ay mula sa paksayon sa Inner Palace kapag nakilala ko siya o kapag bumalik ako sa Myriad Laws Academy pagkatapos magsara ang Realm Battlefield. Sa oras na ito, hindi alam ni Yifeng na ang kanyang pangatlong nakababatang kapatid, si Yu Chen, ay nasa maunlad na rehiyon ng kaguluhan. Kung alam niya ito, malamang ay nasabihan na niya si Yu Chen dahil sa pagtakbo niya papunta sa maunlad na rehiyon ng kaguluhan matapos hilingin ng kanilang panganay na nakatatandang kapatid kay Yu Chen na bantayan ang pangkat ng Inner Palace. Tutal, hindi alam ni Yifeng na ang kanyang ikaapat na nakababatang kapatid na babae, si Clarissa, ay isa na ngayong panimulang kataas-taasang Diyos at ipinagkatiwala ni Yu Chen upang bantayan ang pangkat ng Inner Palace. Natural lang, hindi rin niya alam na ipinadala ni Clarissa ang doppelganger mula sa pinakamalakas na batas patungo sa maunlad at magulong rehiyon upang makisali sa kasiyahan. Sa sandaling ito, ang doppelganger ni Clarissa, na ang lakas ay maihahambing sa isang pangunahing rudimentary Supreme God, ay walang takot na gumagala sa maunlad at magulong rehiyon. Hindi na kailangang sabihin, ito ay walang takot dahil isa lamang itong doppelganger. Patuloy niyang pinapatay ang lahat ng rudimentary Supreme God na kanyang nakasalubong.
Paminsan-minsan, makakasalubong niya ang isa o dalawang intermediate supreme god na hindi niya matalo, ngunit hindi naging problema para sa kanya ang pagtakas mula sa kanila. Matapos lumitaw ang maunlad at magulong rehiyon, sa tatlong miyembro ng paksayon ng Inner Palace, si Clarissa ang nakapatay ng pinakamaraming tao. Ang bilang ng mga taong napatay niya ay doble kaysa kay Yifeng, na nasa pangalawang pwesto. Hindi ko hahayaang malampasan ako ng aking nakababatang kapatid. Ang unang pwesto para sa rudimentary Supreme God ranking ay akin. Sa oras na ito, si Alvin, ang pinakabata sa paksayo ng Inner Palace, ay gumagala rin sa maunlad at magulong rehiyon. Habang naghahanap siya ng mga kalaban, dumadaan siya sa mga base camp upang hanapin ang kanyang asawa. Si Kelly, ang kanyang biyenan. Si Reggie, at ang kanyang hipag. Si Talia. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, lalong bumibigat ang kanyang puso. Wala siyang makitang kahit isa sa kanila. Sa kanyang palagay, dahil hindi niya sila mahanap sa mga base camp, malamang na nasa abante at magulong rehiyon sila. Ito ay lubhang mapanganib para sa kanila. Sana ay ligtas at maayos silang lahat. Sa katunayan, dahil sa kasikatan ni Alvin ngayon, kung humingi siya ng tulong sa mga base camp, maraming tao ang handang tumulong sa kanya na hanapin si Kelly at ang iba pa. Gayunpaman, hindi niya iyon pananggahasan. Tutal, kahit na maraming tao ang tutulong sa kanya, mayroon ding mga taong magbabalak gamitin si Kelly at ang iba pa para takutin siya o pilitin siyang magpakita. Sa huli, matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya siyang hanapin ang tatlo ng mag-isa. 4,278. Para kay Octavius, ang mga nakaraang taon ang pinakamalungkot na taon ng kanyang buhay. Ang kanyang kasal ay kinansela ng kanyang ama na si Trayvon. Bagamat ayaw niya, wala siyang magagawa. Imposibleng suwayan niya ang kanyang ama. Dati, hindi kailanman naramdaman ni Octavius na minamaliit siya ng kanyang ama. Gayunpaman, matapos siyang patayin ni Alvin, naramdaman niyang nakakahiya ang mga ginawa ng kanyang ama pagkatapos noon. Pinagbawalan siya ng kanyang ama na umalis sa ari-arian ng angkan ng yun at inutusan pa nga ang mga tao na bantayan siya. Sinabi ng kanyang ama na iyon ay para protektahan siya, ngunit alam niya na iyon ay pagmamatsyag. Kung susubukan niyang umalis sa ari-arian ng angkan, agad siyang pipigilan ng mga taong iyon. Sa loob ng mga dekada, nakaramdam ng matinding pagkalito si Octavius. Sa wakas, nagpasya siyang umalis sa angkan ng yun kahit na ito ay mapanganib. Ang maunlad at magulong rehiyon at ang banal na bukal ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na mabilis siyang lalakas. Ang kailangan lang niyang gawin ay mapabilang sa nangungunang 10 ranggo sa kanyang kategorya. Dahil dito, ginamit niya ang lahat ng paraan upang makatakas sa mga taong nagmamasid sa kanya at matagumpay na nakaalis sa angkan ng yun. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagpasok sa Divine Sanction Battlefield at sa maunlad at magulong rehiyon. Nang pumasok si Octavius sa maunlad na magulong rehiyon, matagal na itong bukas. Matapos makapasok sa maunlad na magulong rehiyon, mabilis siyang nakaipon ng maraming merito sa labanan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang lakas bilang isang pangunahing rudimentaryong kataas-taasang Diyos. Hindi siya pinatay ng mga mas malakas kaysa sa kanya dahil ang kanilang mga punto sa magulong lugar ay ibabawas. Dahil dito, ang kanyang paglalakbay sa maunlad na magulong rehiyon ay medyo maayos. Napakarami ko nang naipon na battle merits. Dapat ko bang buksan ang isang Deca Secret Realm? Mas mabilis akong makakakuha ng chaotic points sa Secret Realm. Sa huli, ginugol ni Octavius ang lahat ng kanyang merito sa labanan ng biglaan at nagbukas ng isang Deca Secret Realm. Pagkatapos noon, pumunta si Octavius sa base camp. Nang nasa base camp na siya, nagkataon niyang narinig na si Alvin ay nagbukas ng maraming sikretong kaharian na binubuo ng maraming tao noon at nakakuha ng lahat ng uri ng kayamanan at gantimpala. Agad na dumilim ang kanyang ekspresyon. Si Alvin ba ang may gawa niyan? Nagbukas ba siya ng isang Deca Secret Realm kamakailan lang? Posible kayang makapasok tayo sa parehong Secret Realm? Pinagpawisan ng malamig si Octavius nang maisip niya ito. Bukod sa takot, nakaramdam din siya ng matinding kahihiyan. Dati, si Alvin ay hindi naiiba sa isang langgam sa harap niya.
Gayunpaman, noong huling pagkikita nila, muntik na siyang mapatay ni Alvin. Kung hindi niya ginamit ang mga paraan na Nagel iligtas buhay na ibinigay sa kanya ng kanyang ama sa kritikal na sandali, mamamatay na sana siya. Pagkatapos ng mahabang panahon, isa pa rin itong bangungot para sa kanya. Dapat ba akong pumasok sa Deca Secret Realm kapag lumitaw ito? Halos 10 taon ang ginugol ko para makaipon ng napakaraming battle merits at mabuksan ang Secret Realm. Sayang lang ang pagod ko kung hindi ako papasok, di ba? Nakakaramdam si Octavius ng pagkadismaya at pagkalito. Tuwing naiisip niya ang posibilidad na makilala si Alvin sa Deca Secret Realm, hindi niya maiwasang manginig sa takot. Gayunpaman, posible rin na hindi ko siya makilala. Sa kaibuturan ng puso ni Octavius, gusto niya talagang subukan ang pagkakataon. Gayunpaman, makalipas ang kalahating taon, nang lumitaw sa tabi niya ang portal patungo sa Deca Secret Realm, nagsimula siyang mag-atubili muli. Dapat ba akong pumasok? Habang nag-aalangan si Octavius sa harap ng portal ng Deca Secret Realm, ang portal patungo sa Deca Secret Realm, na binuksan ni Alvin kanina, ay sa wakas ay lumitaw sa tabi niya. Walang ginagawa si Alvin ng mga sandaling iyon kaya agad siyang pumasok sa Deca Secret Realm. Sa wakas ay makakapasok na ako sa Deca Secret Realm. Sa pagkakataong ito, babaguhin ko na ang aking mga gawi. Hindi ko sila hahayaang magangat ng daliri, at ako ang gagawa ng lahat ng trabaho para sa kanila. Maganda ang kalooban ni Alvin. Determinado siyang gawin ang lahat ng trabaho, at hindi niya hahayaang gumawa ng kahit ano ang kanyang mga kasama. Papatayin niya ang mga taong lumalaban sa kanya. Matapos mawala ang kadiliman, natagpuan ni Alvin ang kanyang sarili sa isang ginintoang bukid ng trigo. Mukhang panahon na ng pag-aani sa panahong ito. Lumipad si Alvin pataas sa kalangitan at nakita ang mga portal na lumilitaw isa-isa bago lumitaw din ang mga figure. May mga taong may iba't ibang edad. Matanda, nasa katanghaliang gulang, at bata, ngunit karamihan sa kanila ay nasa katanghaliang gulang. Hindi nagtagal at natuklasan ni Alvin na silang lahat ay mula sa lupain ng banal na alay. Matapos lumitaw ang 8 tao, maliban sa kanya, si Alvin ay tumingin sa isang malungkot at umuugong na portal ng may kalituhan. Walang sino man ang nakita. Bakit hindi pa pumapasok ang huling tao? Bukod kay Alvin, ang 8 iba pang tao ay nalilitong nakatingin din sa umuugong na portal. Lahat ng portal ay nawala maliban sa isa. Nagsimulang mag-usap ang 8 tao. Oy, bakit wala pa yang taong yan? Napatay ba siya ng sandaling lumitaw ang portal? Posible yan. Hindi naman sa wala pang katulad. Pero iniisip ko kung sino siya. Inilipat ni Alvin ang kanyang mga mata mula sa umuugong na portal. Kung totoo ang sinabi ng ibang tao, kung gayon ang ika-10 tao ay tunay na malas. Hindi alam ni Alvin ang taong nakatayo sa kabilang panig ng portal. Kung hindi, baka sapilitang pumasok siya sa portal para patayin ang kalaban. Hindi mahalaga kahit na hindi na siya muling makapasok sa Deca Secret Realm at mawala ng pagkakataong makakuha ng mas maraming magulong puntos. Wala siyang pagsisisihan kung mapapatay niya ang kalaban. Sa huli, walang lumabas mula sa portal, at ang portal ay naglaho na lang sa kawalan. Parang patay na siya. Talagang patay na siya. Kung hindi, bakit hindi siya papasok pagkatapos lumitaw ang portal? Ang Deca Secret Realm na ito ay nangangailangan ng maraming battle merits para mabuksan. Maliban na lang kung baliw ka, paano ka hindi makakapasok kung mayroon kang pagpipilian? Sayang lang ang mga battle merits kung hindi ka papasok. Sige. Lahat, maglalaban-laban tayo ng patas para sa mga gantimpala at kayamanan. Para naman sa mga chaotic points, makukuha natin ang mga ito ayon sa ating kakayahan. Wala akong tutol. Ganito dapat. Mabilis na nagkasundo ang 8 tao. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang tumingin kay Alvin. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya naipapahayag ang kanyang opinyon. Nang makitang tahimik pa rin siya, nanlamig ang kanilang mga mata. 4,299. Pinanood ni Octavius ang unti-unting paglaho ng portal patungo sa lihim na kaharian sa harap niya bago siya nakahinga ng maluwag. Nawala na sa kanya ang desisyon ngayong nagsara na ang portal.
Kahit na magdesisyon siyang pumasok sa Deca Secret Realm, hindi na posible kung hindi sarado ang portal. Bagamat nadama ni Octavius na sayang lang ang kanyang mga kahusayan sa pakikipaglaban, wala na siyang magagawa ngayon. Mag-iipon lang ako ng mga magulong puntos sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao. Masyadong mapanganib ang pumasok sa mga sekretong kaharian na binubuo ng maraming tao, pero kaya kung pumasok sa mga sekretong kaharian na binubuo ng iisang tao. Mag-iipon ako ng mga merito sa labanan at magbubukas ng isang sekretong kaharian na binubuo ng iisang tao. Ang mga gatekeeper para sa mga sekretong kaharian na binubuo ng iisang tao ay tiyak na hindi magmumula sa lupang handog ng banal. Kahit na may lumitaw mula sa lupang handog ng banal, maaari akong umalis kahit kailan ko gusto. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pagharap kay Alvin doon. Pagkatapos noon, mabilis na nilisan ni Octavius ang lugar at nagpatuloy sa paghahanap ng mga target, umaasang makakaipon ng pinakamaraming battle merits at magulong puntos hanggat maaari. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin na pinalampas niya ang pagkakataong patayin si Octavius. Kung hindi, lubos siyang magsisisi. Sa sandaling ito, tiningnan ni Alvin ang 8 simpleng kataas-taasang Diyos na nakatitig sa kanya at walang pakialam na sinabi, na parang may pinag-uusapan siyang mahalagang bagay, ako na ang bahala sa lahat ng pagsubok sa Deca Secret Realm na ito. Ang mga gustong gumawa ng hakbang ay maaaring gawin ito sa sarili nilang panganib. Agad na dumilim ang ekspresyon ng 8 tao pagkarinig ng mga salitang ito. Kasunod nito, tila may naisip ang ilan sa kanila, at muling nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa wakas, may nanginginig na nagtanong, ay ikaw? Ikaw si Alvin. Pagkasabi niya ng mga salitang ito, ang iba pang hindi pa nakakabawi ng kanilang mga katinoan ay lumingon kay Alvin ng may gulat at takot. Pamilyar silang lahat sa pangalang ito. Alam nilang si Alvin ay mula sa Profound Energy Land, ngunit napunta siya sa Divine Sanction Battlefield sa pamamagitan ng Divine Offering Land. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang pagkakakilanlan sa maunlad at magulong rehiyon ay isa pa ring mula sa Divine Offering Land. Karamihan sa kanila ay hindi inaasahan na makakatagpo nila si Alvin sa lihim na kaharian na kanilang binuksan. Gayunpaman, ilan sa kanila ang nag-isip ng posibilidad na makilala si Alvin at nagpasyang sumugal at buksan pa rin ang lihim na kaharian na binubuo ng maraming tao, iniisip na hindi sila magiging malas kung makakatagpo nila si Alvin. Talagang pinagsisihan nila ang kanilang desisyon sa sandaling ito. Sino ang mag-aakala na makakatagpo talaga nila si Alvin dito? Kilala mo ba ako? Bahagyang nagulat si Alvin sa taong nagsalita. Ang taong nagsalita ay isang matandang lalaki na hindi pa nakikilala ni Alvin noon. Kaya ikaw talaga si Alvin. Ang nagdududang ekspresyon ng matanda ay napalitan ng takot, at agad na namutla ang kanyang mukha. Matapos matanggap ang kumpirmasyon ni Alvin, muling nagbago ang ekspresyon ng 7 iba pa. Kaya siya talaga si Alvin. Bagamat karamihan sa kanila ay gulat at takot, medyo nabahala pa rin sila. Hindi sila lubos na sigurado kung ang binata na nakasuot ng lila ay si Alvin. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nangahas na tanungin siya. Isang biro. Ayos lang sana kung hindi siya si Alvin, ngunit kung siya talaga si Alvin, tiyak na mamamatay sila kung pipiliin niya silang patayin dahil sa pagtatanong sa kanya. Dahil dito, walang nangahas na magpahayag ng kanilang mga pagdududa. Sa wakas, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagkusa na magsabi, Sir Darfield, dahil nakapagsalita ka na, natural lang na hindi na ako kikilos. Kaya mong harapin ang lahat ng pagsubok sa lihim na kaharian na ito. Sumunod naman ang iba at sinangayunan ang sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, sinasabing hindi sila kikilos at makikipagkompetensya para sa magulong puntos kay Alvin. Ilan sa kanila ang nagkusa pang purihin si Alvin. Ginoo, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Isang karangalan para sa akin na masaksihan ang iyong lakas sa napakasikretong kaharian na ito. Ginoo. Pareho silang nasa isip ngayon. Gusto nilang makita si Alvin na gumawa ng hakbang para mapatunayan pa ang kanyang pagkakakilanlan. Kung siya si Alvin, natural lang natutuperin nila ang kanilang mga salita at hindi kikilos. Tutal, natatakot silang masaktan siya, at hindi siya ang taong kaya nilang i-provoke.
Gayunpaman, kung mapatunayang hindi siya si Alvin, magsasanib puwersa sila para patayin siya. Wala silang dapat ikatakot kung hindi naman siya si Alvin. Walang kaalam-alam si Alvin sa iniisip ng 8 tao, at kahit alam niya, wala siyang pakialam. Tutal, siya naman talaga si Alvin. Mag-isang hinarap ni Alvin ang susunod na pagsubok. Ang kanyang mga galaw ay kasing bilis ng kidlat, at ang kanyang kababalaghan ng batas na nagningning ng milyon-milyon ay ikinagulat ng lahat. Sa mga sumunod na pagsubok, tinakot ni Alvin ang mga simpleng kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng banal na handog nang gamitin niya ang kanyang sword daw at mastery daw, na nagpapakita ng kanyang lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa isang nangungunang intermediate na kataas-taasang Diyos. Walang duda na siya si Alvin. Sa puntong ito, wala na silang anumang pagdududa tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin, at tanging ang kanilang malas lang ang kanilang naidulot. Matagal bago sila nakapag-ipon ng napakaraming merito sa labanan para makapagbukas ng isang Deca Secret Realm, umaasang makakuha ng magulong puntos at kayamanan, ngunit sa kasamaang palad, nakasalubong nila si Alvin. Dahil naroon si Alvin, alam nilang imposibleng makakuha sila ng kahit ano mula sa lihim na realm na ito. Kalimutan na natin yan. Ituring na lang natin ang mga merito ng labanan bilang kabayaran para mapanood ang pagtatanghal ni Alvin. Si Alvin ay isang simpleng kataas-taasang Diyos na hindi pa napatetag ang kanyang cultivation base, ngunit nakakagulat na napakalakas niya. Ang kanyang pagganap ay nagbukas ng mata para sa 8 simpleng kataas-taasang Diyos mula sa Divine Offering Land. Muntik na niyang mapagtonto sa kanila ang napakalaking agwat sa pagitan nila. Wala silang duda na mamamatay sila sa loob ng wala pang 10 hininga kahit na magsanib puwersa sila upang harapin si Alvin. Masyadong malakas si Alvin. Pinanood nila si Alvin na makapasa sa sunod-sunod na pagsubok at tumanggap ng sunod-sunod na gantimpala, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na pag-imbutan ang mga gantimpala. Sa pinakamarami, inggit lamang ang kanilang naramdaman. Lubos nilang naunawaan ang damdamin ng mga taong pumasok sa parehong lihim na kaharian ni Alvin noon sa sandaling ito. Kung ikukumpara sa iba, medyo mapalad tayo. Kahit papaano, hindi natin kailangang gawin ang trabaho. Medyo gaman ang pakiramdam ng 8 panimulang kataas-taasang Diyos nang maisip nila ito. Matapos maipasa ang lahat ng pagsubok sa lihim na kaharian, ngumiti si Alvin sa 8 pangunahing kataas-taasang Diyos. Bago sila ipinadala, sinabi niya, lahat, palagi akong nakokonsensya sa pagpapatrabaho sa iba para sa akin noon. Para makabawi, napagpasyahan kong gawin ang lahat ng trabaho. Umaasa ako na magkakaroon tayo ng pagkakataong magkita muli sa isa pang lihim na kaharian. Nang marinig ang mga salitang ito, ang 8 tao, na hindi pa naihahatid, ay parang masusuka sila ng dugo. Huwag mo kaming kalabanan at hayaan mo kaming mag-ambag. Sa maunlad na magulo na rehiyon, makakakuha lang tayo ng magulo na puntos sa pamamagitan ng pag-aambag. Hindi alam ng 8 tao kung gaano karaming magulong puntos ang nakuha ni Alvin mula sa lihim na kaharian na ito. Ang alam lang nila ay wala silang nakuhang anumang magulong puntos dahil ninakaw niya ang lahat ng magulong puntos. Pagkatapos umalis sa lihim na kaharian, nagbukas si Alvin ng isa pang Deca Secret na kaharian. Habang naghihintay siyang makapasok sa Deca Secret Realm, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa kanya na walang pag-iimbot, na ginagawa ang lahat ng gawain sa Deca Secret Realm. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang balita. Bumalik na ang lobo. Hindi pa sapat para sa kanya na samsamin ang lahat ng gantimpala sa mga lihim na kaharian ng magulong rehiyon, at ngayon ay sinasamsam na niya ang lahat ng gantimpala sa mga lihim na kaharian ng Abante at magulong rehiyon. Hoy, sa susunod na buksan ni Alvin ang isang sekretong kaharian na may maraming tao, ano sa tingin mo ang magiging limitasyon ng bilang ng mga tao? Sino ang nakakaalam? Dati, walang tugma o ritmo kung anong uri ng lihim na kaharian ng maraming tao ang binuksan niya. Depende ang lahat sa swerte mo. Kung malas ka, wala kang magagawa tungkol dyan. Tama iyan. Maaari tayong sumuko sa pagbubukas ng mga sekretong kaharian na may maraming tao dahil lang sa takot tayo kay Alvin, tama ba? Tutal, ang mga sekretong kaharian na may maraming tao ang pinakamadaling lugar para makakuha ng mga chaotic points.
Kahit pa pumasok tayo sa parehong lihim na kaharian ni Alvin, pinakamarami pa, masasayang lang ang ating mga merito sa labanan. Wala tayong anumang puot sa kanya kaya hindi niya tayo aasikasuhin na patayin. Dati, noong nasa mga lihim na kaharian siya ng magulong rehiyon, hindi lang niya pinatay ang mga mula sa Divine Offering Land, kundi hindi rin niya pinatay ang mga mula sa iba pang 5 kaharian ng mga Diyos. Magiging maayos lang ito basta't makikipagtulungan tayo sa kanya. Kahit na makaharap natin siya sa isang lihim na kaharian, magiging maayos din tayo. Sa huli, karamihan sa mga tao ay hindi sumuko sa pagbubukas ng isang lihim na kaharian na binubuo ng maraming tao. Tutal, ito ang pinakamagandang lugar para makakuha ng mga magulong puntos, at walang panganib hanggat hindi nila pinupukaw si Alvin. Sa pinakamarami, masasayang lang ang kanilang mga merito sa labanan kung makakaharap nila si Alvin. Ito ay isang panganib na handa nilang tanggapin. Hindi na kailangang sabihin, hindi ito naaangkop sa mga may galit kay Alvin tulad ni Octavius. Hindi nagsawa si Alvin sa paggawa ng lahat ng trabaho para sa mga nakilala niya sa mga lihim na kaharian. Walang anuman. Walang anuman. Isang kagalakan para sa akin na magawa ko ito. Alam kong nagpapasalamat ka, pero maliit na bagay lang ito. Inaasahan ko ang muli mong pagkikita sa isa pang lihim na kaharian. Ang mga sikretong kaharian na binubuo ng maraming tao ay naging mahahalagang lugar para kay Alvin upang makakuha ng mga magulong puntos. Sa sumunod na 20 taon, ang kanyang mga magulong puntos ay tumaas ng napakabilis. Sa ganitong bilis, hindi naman dapat problema para sa akin ang mauna sa mga simpleng ranggo ng Supreme God, di ba? Sa nakalipas na 20 taon, habang patuloy na nililinis ni Alvin ang mga lihim na kaharian ng maraming tao ng mag-isa, tumigil na rin ang mga tao sa pagrereklamo tungkol sa kung gaano siya ka-overpreaching. Sa halip, sinimulan nilang bigyang pansin ang kanyang pagganap at lakas. Hanggang ngayon, gaano man kahirap ang mga pagsubok sa mga lihim na kaharian, kaya pa rin niya itong harapin ng mag-isa. Gaano na siya kalakas ngayon? Nakakatakot. 4,300. Sa nakalipas na 20 taon, walang duda na si Alvin ang pinakasikat na tao sa maunlad at magulong rehiyon. Kahit ang mga nasa pagitan at maunlad na kataas-taasang Diyos ay hindi kasing sikat niya, lalo na ang mga simpleng kataas-taasang Diyos. Nakontrol ni Alvin ang lahat ng pinasok niyang sikretong kaharian na may maraming tao. Kahit na isa itong Deka-secret na kaharian, ninakaw niya ang lahat ng gantimpala at kayamanan. Mga bulong-bulungan na kahit ang mga pambihirang simpleng kataas-taasang Diyos, na may kakayahang talunin ang mga ordinaryong nasa pagitang kataas-taasang Diyos, ay hindi nang ahas na labanan si Alvin nang magkita sila sa isang lihim na kaharian. Nang sumikat si Alvin sa maunlad at magulong rehiyon, isang maunlad na emperador ng mga Diyos na bihasa sa sword daw ang sumikat din. Gayunpaman, walang nakakaalam na siya nga. Bagamat maraming maunlad na emperador ng mga Diyos ang nakakilala sa kanya, hindi nila siya nakilala. Narinig mo ba? Mayroong isang nakakagulat na malakas at advanced na Emperor of Gods na ginagaya ang paraan ng paggawa ni Alvin ng mga bagay-bagay. Pinagbawalan niya ang iba na gumawa ng galaw sa mga lihim na kaharian na may maraming tao at nakakuha ng maraming magulong puntos. Mayroon bang ganoong kataas na emperador ng mga Diyos? Saan nanggaling ang halimaw na himala na ito? Kahit na ginagaya niya si Alvin, ang katotohanang nagtagumpay siya rito ay nagpapatunay na wala siyang talo sa mga matataas na emperador ng mga Diyos. Nabalitaan ko na isang sikat at kahangahangang emperador ng mga Diyos mula sa lupain ng Ilog Scalang, na nagawang patayin ang isang simpleng kataas-taasang Diyos, ay tumangging sumuko sa kanyang mapang-ipang pag-uugali. Bilang resulta, ang taong iyon mula sa lupain ng Ilog Scalang ay natalo sa isang tama lamang ng espada. Isa rin siyang tagapagtatanim ng espada. Oo. Katulad ni Alvin, naunawaan din niya ang sword daw. Ayon sa mga nakakita sa kanya sa aksyon, ang kanyang sword daw ay posibleng mas malakas kaysa kay Alvin. Isa siguro siyang mahiwagang sword daw. Walang nakakakilala kung sino siya. Sinasabing isa siyang mapag-isa at makapangyarihan. Nabalitaan kong nakapatay siya ng isang inapo ng isang supreme powerhouse kamakailan lang. Para maging eksakto, ang taong pinatay niya ay ang minamahal na apo sa tuhod ng isang supreme powerhouse.
Ang taong iyon ay isang advanced Emperor of Gods na wala pang 3,000 taong gulang, at ang kanyang talento ay itinuturing na nasa tuktok. Hindi ba't may Jade Token na nakapagliligtas ng buhay ang isang taong tulad niyan? Oo. Sa katunayan, mayroon siyang isang Nagel iligtas buhay na Jade Token na kayang magpatawag ng manifestasyon ng isang Supreme Powerhouse. Gayunpaman, bago pa niya ito magamit, pinatay na siya ng taong iyon. Ano? Hindi ba siya masyadong nakakatakot? Ang taong namatay ay inapo ng isang Supreme Powerhouse. Siya ay lubos na pinapabore ng Supreme Powerhouse at mayroon pang ang life-saving Jade Token. Hindi na kailangang sabihin pa, ang kanyang pagkamatay ay pumukaw ng kaguluhan. Nang makatanggap ng balita ang kataas-taasang makapangyarihang tao na ang inapo ay namatay, natural lamang na nagalit siya. Kahit ang mga kataas-taasang makapangyarihang tao ay ligtas sa mga emosyon at pagnanasa. Nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang inapo, agad siyang naglabas ng utos. Hanapin ang taong pumatay sa aking apo sa tuhod at patayin siya. Ang sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng 5 piraso ng pangunahing banal na artifact at 10 patak ng banal na enerhiya ng Supreme Powerhouse. Natural lamang, ang utos ay ibinigay sa mga nasa loob ng bilog ng kataas-taasang makapangyarihang tao. Ang utos ay ipinapasa sa kanyang mga nasasakupan at sa mga nasasakupan at inapo ng kanyang mga nasasakupan. Karamihan sa kanila ay mga nasa pagitan at mas mataas na kataas-taasang Diyos. Natural lamang na hindi maaaring maglabas ng ganoong utos ang pinakamataas na makapangyarihang tao sa publiko. Kailangan niyang pangalagaan ang kanyang karangalan at reputasyon. Makakasama sa kanya kung malalaman ng mga tao na gumastos siya ng malaki para lang patayin ang taong pumatay sa kanyang apo sa tuhod. Matapos mailabas ang utos, nagkaroon ng pagdagsa ng mga panggitna at abanteng kataas-taasang Diyos sa abanteng magulong rehiyon na nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng abanteng emperador ng mga Diyos na kamakailan lamang ay naging tanyag at bihasa sa sword daw. Hindi nagtagal at muling kumalat ang balita. Parang may gustong maghayganti sa inapo ng isang napakalakas na kapangyarihan. Siguro, ang pinakamakapangyarihang iyon ang nag-utos sa mga tao na harapin ang taong iyon. Kamakailan lang, maraming tao ang nagtatanong kung nasaan siya. Malayong mangyari yan, di ba? Matayog at malayo ang mga Supreme Powerhouse. Paano makakayanan ng isang Supreme Powerhouse na harapin ang isang advanced na Emperor of Gods? Sa palagay ko, ang mga taong nagtatanong-tanong ay malamang na sinusubukang makuha ang pabor ng Supreme Powerhouse na iyon. Sang-ayon ako. Bagamat maraming tao ang nakarinig na isang grupo ng mga nasa pagitan at mas mataas na kataas-taasang Diyos ang naghahanap sa mas mataas na emperador ng mga Diyos sa maunlad at magulong rehiyon, karamihan sa kanila ay hindi inisip na iyon ay gawa ng mas mataas na makapangyarihang nilalang. Tanging ang ibang mga Supreme Powerhouse ang nakakaalam na ito ay isang utos mula sa Supreme Powerhouse na ang inapo ay namatay. Malawak ang maunlad at magulong rehiyon, at ito ay nahahati sa ilang lugar. Ang bawat lugar ay may 2 pinakamataas na makapangyarihang lugar na nangangasiwa dito. Sa oras na ito, isang matandang lalaki ang lumapit sa lupang sinasaka ng isang binata at nagreklamo, "Matanda." Siya ay nagiging mas bata at mas mapagpakumbaba. Kasalanan ng kanyang apo sa tuhod na hindi sapat ang kanyang lakas, ngunit iginigiit pa rin niya ang paghihiganti sa kanyang apo sa tuhod. Higit sa lahat, ang taong pumatay sa kanyang apo sa tuhod ay may potensyal na maging haligi ng ating mundong sumusuway sa Diyos. Nang marinig ang reklamo ng matanda, biglang tumigas ang tingin ng binata. Matandang lalaki. Ang tinutukoy mo ba ay ang emperador ng mga Diyos na pumatay sa apo sa tuhod ng matanda noon? Tumango ang matanda. Tama. Sa kasalukuyan, maraming intermediate at advanced supreme gods ang naghahanap sa kanya. Gusto nila ang buhay niya. Hindi ako makapaniwalang ginawa iyon ni Old He. Binubuli lang niya ang Advanced Emperor of Gods dahil ang Advanced Emperor of Gods na iyon ay walang matibay na background. Nabalitaan ko na ang Advanced Emperor of Gods ay gumagamit ng mga doppelganger kaya walang duda na siya ay mula sa lower realms. Sinasabing isa siyang sectless cultivator mula sa lower realms. Para makaakyat siya ng ganito kataas, isa siyang halimaw na prodigy.
Hindi siya mas masahol pa sa mamiyembro ng Inner Palace faction ng Myriad Lost Academy sa Profound Energy Land. Umiling ang matanda na may mapanghihinayang na ekspresyon sa mukha sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Sa sumunod na sandali, gulat niyang pinagmasdan ang karaniwang walang pakialam na binata na malamig na napangisi bago naging parang sinag ng espada at umalis. Ha! Anong nangyayari? Bulong ng matanda, nalilitong sabi. Maya-maya, may pumasok na ideya sa isip ng matanda, at nanlaki ang kanyang mga mata. Maaari kayang hindi siya ba? Sa wakas ay naalala ng matanda ang nakababatang kapatid ng binata, na nabanggit ng binata noon. Ang nakababatang kapatid ng binata ay nagmula sa mababang kaharian at lubos ding bihasa sa sword daw. Kung ang mas mataas na emperador ng mga Diyos na iyon ay ang kanyang nakababatang kapatid. Siya. Makikipag-ayos ba siya kay matandang siya? Nagliwanag ang mga mata ng matanda nang pumasok sa isip niya ang kaisipang iyon. Mukhang magkakaroon ng madugong labanan sa pagkakataong ito. Matanda. Nasa problema siya ngayon. Manunood ako ng palabas. Naglaho ang matandang lalaki at naging parang buga ng berdeng usok, walang iniwang bakas. 4,301. Sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, ang mga Supreme Powerhouse ay may sariling teritoryo, at kilala ang mga ito bilang Supreme Powerhouse Domain. Ang Supreme Powerhouse Domain ay umunlad mula sa Little World sa katawan ng isang Supreme Powerhouse. Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay sagana sa domain, at mayroon ding isang banal na puno ng buhay sa domain. Ang mahalagang enerhiya mula sa banal na puno ng buhay ang nagpalaki sa lahat ng bagay. Si Sylvester, isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang, ay karaniwang nagmumuni-muni sa kanyang kataas-taasang makapangyarihang lupain. Bihira siyang bumalik sa kanyang angkan sa kaharian ng mga Diyos. Tutal, ang kaharian ng Diyos kung saan matatagpuan ang kanyang angkan ay ang kataas-taasang makapangyarihang lupain ng isa pang kataas-taasang makapangyarihang lupain. Hindi na kailangang sabihin, mas kapaki-pakinabang para sa kanya ang magnilay-nilay at maglinang sa kanyang sariling lupain. Sa oras na ito, si Sylvester ay nagmumuni-muni gaya ng dati. Bagamat naapektuhan siya ng pagkamatay ng kanyang minamahal na apo sa tuhod, hindi naman siya gaanong naapektuhan. Kung tutuusin, marami siyang apo sa tuhod. Bagamat pinahahalagahan niya ng husto ang kanyang apo sa tuhod, wala nang magagawa ngayon na patay na ang kanyang apo sa tuhod. Si Sylvester ay nabuhay ng halos 100,000 taon, at matagal na siyang walang pakialam sa kamatayan. Sa nakalipas na 100,000 taon, lalo na ang isang apo sa tuhod, marami sa kanyang mga anak na lalaki ang nawalan. Sino yan? Biglang nagbago ang ekspresyon ng nagmumuni-muni na si Sylvester. Sa sumunod na sandali, naglaho siya sa ere at muling lumitaw sa kabilang dulo ng kanyang nasasakupan. Isang sinag ng espada ang tumago sa kalangitan, dahilan para mayanig ng malakas ang kawalan bago lumitaw ang dalawang nakakatakot na madilim na butas. Kasunod nito, lumitaw ang isang binata. Labis na nalungkot ang ekspresyon ni Sylvester nang makita niya ang binata. Galit niyang sinabi, Harith. Ano ang ibig sabihin nito? Pumasok ka ng walang ingat sa aking nasasakupan at sinira ito. Sa tingin mo ba ay pabaya ako? Tulad ni Sylvester, si Harith ay isang napakalakas na tao. Gayunpaman, sa lakas, si Harith, na nakababata ni Sylvester, ay mas malakas. Si Sylvester ay mula sa parehong henerasyon ng ama ni Harith, si Wilnard ang Iron Sword. Siya at si Wilnard ay naging mga pinakamakapangyarihang tao sa parehong panahon, ngunit wala siyang kasing lakas ni Wilnard. Noong nakaraan, si Wilnard ay kabilang sa pinakamalakas na Supreme Powerhouse sa God-defying world. Sa katunayan, maituturing siyang pinakamalakas na Supreme Powerhouse sa God-defying world. Ang anak ni Wilnard na si Harith, ay natural na naging isang kataas-taasang makapangyarihang mandirigma kalaunan, ngunit si Harith ay lubos na may talento. Hindi nagtagal matapos maging isang kataas-taasang makapangyarihang mandirigma, minsang nakipaglaban si Harith kay Sylvester. Nang panahong iyon, natapos ang laban sa tabla. Kalaunan, nabalitaan ni Sylvester na nagkaroon ng tagumpay si Harith. Dahil dito, alam ni Sylvester na hindi na siya kayang tapatan ni Harith.
Dati, hindi gaanong malapit sina Sylvester at Harith. Gayunpaman, madalas silang magkita, at kapag nagkikita sila, binabati nila ang isa't isa ng may ngiti. Kaya naman, hindi maintindihan ni Sylvester kung bakit pilit na pinasok ni Harith ang kanyang nasasakupan at sinira ang kanyang nasasakupan ngayon. Ang ginawang ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanya. Samantala, si Harith ay nakalutang sa ere at tumingin sa may uban na si Sylvester habang walang pakialam na sinasabi, "Sylvester. Dapat mong malaman na ako, si Harith, ay hindi isang taong gumagawa ng gulo ng walang dahilan." Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Sylvester. Tunay ngang may mabuting reputasyon si Harith at hindi siya mahilig manggulo. Tiyak na may dahilan ang mga ginawa ni Harith ngayon. Dahil dito, medyo kumalma ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya, "Harith, kung gayon sabihin mo sa akin kung bakit ka pumunta sa aking nasasakupan ngayon. Mayroon bang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin?" Ngayong kumalma na si Sylvester, alam niyang may dahilan kung bakit hinahanap siya ni Harith. May nangyari siguro na pumukaw sa galit ni Harith. Gayunpaman, hindi niya talaga maisip kung ano ang nagawa niya para magalit kay Harith. Natural lang, hindi naisip ni Sylvester ang mas mataas na emperador ng mga Diyos na pumatay sa kanyang apo sa tuhod. Tutal, ang mas mataas na emperador ng mga Diyos ay mula sa mababang kaharian. Kaya naman, hindi niya inisip na ang mas mataas na emperador ng mga Diyos ay may anumang koneksyon kay Harith, isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Bahagyang itinaas ni Harith ang isang kilay at sinabing, "Hindi pagkakaunawaan. Sylvester, pumunta ako sa inyong nasasakupan para sabihin sa inyo ang nangyayari. Hinahanap ng inyong mga tauhan ang aking nakababatang kapatid sa maunlad at magulong rehiyon na may balak na patayin siya. Ano ang masasabi ninyo tungkol dyan? Napakabigat ninyo talaga. Nagpadala pa kayo ng isang grupo ng mga nasa pagitan at abanteng kataas-taasang Diyos para habulin ang isang maabanteng emperador ng mga Diyos." Sa wakas ay natanto ito ni Sylvester, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. Ang mas mataas na emperador ng mga Diyos na iyon ay ang nakababatang kapatid ni Harith. Paano ito nangyari? Batay sa alam ni Sylvester, hindi kinikilala ni Harith ang isang guro. Marahil, maituturing na guro niya ang kanyang yumaong ama. Gayunpaman, namatay ang kanyang ama maraming taon na ang nakalilipas at hindi nag-iwan ng kahit sinong nakababatang disipulo. Dahil dito, si Harith ay mayroon lamang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae. Gayunpaman, kahit noon, karamihan sa kanila ay namatay na sa outer boundary. Huminga ng malalim si Sylvester bago nagtanong, "Sinasabi mo bang ang taong pumatay sa apo sa tuhod ko ay ang nakababata mong kapatid? Kailan ka nagkaroon ng ganito kalaking kapatid?" Tunay na naguluhan si Sylvester. Hindi niya maiwasang mapaisip kung nagkamali ba si Harith. Pumasok siya sa nasasakupan ng aking ama at minana ang pamana ng Iron Sword ng aking ama. Ano sa palagay mo? Sabi ni Harith habang nakatitig kay Sylvester ng may matalim na tingin. Bagamat mahinahon siyang nagsalita, may bahid ng lamig na maririnig. Muling natanto ni Sylvester. Lumalabas na ang matataas na emperador ng mga Diyos na pumatay sa kanyang apo sa tuhod ay may matibay na pinagmulan. Sino ang mag-aakala na ang matataas na emperador ng mga Diyos ang magmamana ng pamana ni Wilnard, ang pamana ng Iron Sword? Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa tabi ni Harith. Umiling siya at sinabi kay Sylvester ng may kahulugan, "Sylvester, sumobra ka na sa bagay na ito. Kung babanggitin natin ito sa pulong, sa tingin mo ba ay hindi tayo makakahanap ng bakas na magbabalik sa iyo kahit hindi magsalita ang mga tauhan mo? Dapat mong malaman ang ibig sabihin na siya ang kahalili ng Iron Sword. Mayroon pa ring ilang mga makapangyarihang tao sa mundo ng mga Diyos na sumusuway na may utang na loob sa Iron Sword." Nanlaki ang mga mata ni Sylvester matapos marinig ang paalala ng matanda. Mabilis niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa matanda at sinabing, "Salamat sa iyong paalala, Kuya Wen." Pagkatapos, lumingon si Sylvester kay Harith at sinabing, "Aasikasuhin ko agad ang bagay na ito. Uutusan ko ang aking mga tauhan na itigil agad ang paghahanap sa iyong nakababatang kapatid.
Bukod pa riyan, sisiguraduhin kong babayaran ko ang iyong nakababatang kapatid, at ang kabayaran ay magiging ayon sa iyong kasiyahan. Kahit gaano pinahahalagahan ni Sylvester ang kanyang apo sa tuhod, patay na ang kanyang apo sa tuhod. Ayaw niyang masaktan si Harriet dahil sa isang patay na tao. Hindi lang iyon, isinugol din niya ang pagkakasala sa iba pang mga makapangyarihang tao na may utang na loob kay Wilnard, ang Ian Sword. Bagamat tila wala silang gaanong interaksyon kay Harriet, walang duda na susuportahan nila si Harriet kung sakaling may mangyari. Dahil dito, alam ni Sylvester na kailangan na niyang umatras. Walang silbi para sa kanya na itanggi na siya ang nasa likod ng bagay na ito. Tutal, gaya ng sinabi ng matanda, hindi niya ito matatakpan. Bukod dito, hindi rin naman kapaki-pakinabang para sa kanya na ipagpaliban ang bagay na ito. Kung ang bagay na ito ay babanggitin sa pulong, makakalusot siya o mapaparusahan. Gayunpaman, kahit na makalusot siya, kailangan pa rin niyang harapin si Harriet. Dahil dito, nagpasya siyang aminin ito at bumawi sa kanyang pagkakamali. Sige, tango ni Harriet. Hindi siya yung tipo ng taong magpaparaya kahit 1 pulgada lang ang ibigay kaya madali siyang sumang-ayon sa mga sinabi ni Sylvester. Pagkaraan ng maikling sandali, dagdag ni Harriet, ayokong malaman ng aking nakababatang kapatid ang tungkol sa akin sa ngayon. Kung babayaran mo siya, ibigay mo sa akin, at hahanap ako ng paraan para maibigay ito sa kanya. Sige. Tumanggo si Sylvester. Natural lang na alam niyang gustong sanayin ni Harriet ang kanyang nakababatang kapatid at nag-aalala si Harriet na baka maging kampante ang kanyang nakababatang kapatid matapos mapagtanto na mayroon siyang napakalaking suporta. Bahagyang nagulat si Sylvester sa napagtantong ito. Mukhang ang matataas na emperador ng mga Diyos na iyon ay isa pang potensyal na pinakamataas na makapangyarihang nilalang. Dahil sa kaisipang ito, nagpasya si Sylvester na bigyan ng malaking halaga ang emperador ng mga Diyos upang ipakita ang kanyang katapatan sa maunlad at magulong rehiyon. Hindi nagtagal ay natanggap ng grupo ng mga panggitna at abanteng kataas-taasang Diyos ang utos ni Sylvester at itinigil ang kanilang paghahanap sa abanteng emperador ng mga Diyos. Kaya ba talagang susuko na tayo sa paghahanap? May napangisi. Inutusan tayo na huwag pukawin ang taong iyon. Nabalitaan may isang makapangyarihang tao na lumapit para protektahan siya. Bueno, isa lamang kataas-taasang makapangyarihang nilalang ang makakagawa nito. Hindi ko inaasahan na ang isang tao mula sa mababang kaharian ay magkakaroon ng suporta ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Sa tingin mo ba makakarating ang taong iyon sa puntong ito kung isa lang siyang walang kwentang tao? Para sabihin ko sa iyo, ang halimaw na prodigy na iyon, si Alvin, ay malamang na sinusuportahan din ng isang napakalakas na kapangyarihan. Isantibi mo na ang magaling na emperador ng mga Diyos, sa palagay ko ay walang suporta si Alvin mula sa isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Noon, kung hindi lumitaw si Yoren, malamang ay namatay na si Alvin. Sa huli, ang grupo ng mga intermediate at advanced supreme gods ay kinailangang umalis kahit medyo nag-aatubili sila. Tutal, hindi lang sila gagantimpalaan ngayon, kundi mapaparusahan din sila ng husto kung maglalakas loob silang gumawa ng hakbang laban sa Advanced Emperor of Gods na iyon. Isang kataas-taasang makapangyarihang tao ang humakbang paarap, at nagbigay na rin ng utos ang kanilang nakatataas. Para na silang naghahangad ng kamatayan kung lalabagan nila ang utos ngayon. Samantala, walang kamalay-malay si Alvin na ang kanyang Panginoon, si Bert Ing, ay nakatakas lamang mula sa isang mapanganib na sitwasyon. Hindi na kailangang sabihin, kahit si Bert Ing, na gumagawa ng lahat ng trabaho sa isang lihim na kaharian, ay walang alam sa bagay na ito. 4,302. Bihirang lumitaw ang maunlad at magulong rehiyon. Depende ito sa kapritsyo ng mga pinakamakapangyarihang bansa. Kaya naman, pinahahalagahan ng lahat ang pagkakataong ito na minsan lang mangyari. Sinasabing ang huling pagkakataon na lumitaw ang maunlad at magulong rehiyon ay hindi bababa sa 100,000 taon na ang nakalilipas, at bago iyon, lumitaw ito mga 300,000 taon na ang nakalilipas. Napakakaunting mga matataas na kataas-taasang Diyos ang nabuhay hanggang 100,000 taon dahil hindi nila kayang mabuhay sa kanilang mga kapighatsang pangkalangitan na nangyayari kada 1,000 taon.
Dahil dito, lahat ay magsisikap na makaipon ng mga magulong puntos. Tutal, kahit ang mga nasa ika-10 pwesto sa kani-kanilang kategorya ay gagantimpalaan ng isang patak mula sa banal na bukal. Sinasabing lahat ng mapabilang sa top 10 ay gagantimpalaan ng likido mula sa banal na bukal. Hindi na kailangang sabihin pa, habang tumataas ang ranggo mo, mas marami kang makukuha. Ang ika-10 pwesto ay makakatanggap ng isang patak mula sa banal na bukal. Ang ika-9 na pwesto ay makakatanggap ng 2 patak mula sa banal na bukal. Ang ika-8 pwesto ay makakatanggap ng 4 na patak mula sa banal na bukal. Ang ika-7 pwesto ay makakatanggap ng 8 patak mula sa banal na bukal. At ang una, pangalawa, at pangatlong pwesto ay makakatanggap ng 512 patak, 256 na patak, at 128 patak ayon sa pagkakabanggit. Matapos kumalat ang balita ng mga inapo ng mga pinakamakapangyarihang tao sa maunlad at magulong rehiyon, isang kaguluhan ang sumiklab. Walang sino man ang nag-akala na ang mga nasa top 10 ay gagantimpalaan ng ganito kalaki. Ang isang patak mula sa banal na bukal ay nakakagulat kahit na hindi ito maihahambing sa 512 patak mula sa banal na bukal. Kailangan kong mapasama sa top 3. Napakahalaga ng mga gantimpala. Kahit ang mga anak ng mga pinakamakapangyarihang tao ay hindi makakakuha ng ganoong bagay sa kanilang buhay. Nabalitaan kong ang banal na bukal ay natagpuan ng isang makapangyarihang kataas-taasang kapangyarihan. Nabalitaan kong tumanggi siyang ibigay ito sa iba pang kataas-taasang kapangyarihan nang hingi nila ito sa kanya. Gusto niya itong gamitin bilang gantimpala para sa maunlad at magulong rehiyon. 512 patak mula sa banal na bukal. Totoo ba ito? Nabigla si Alvin nang marinig niya ang balita. Hindi niya maiwasang magduda hanggang sa marinig niya ang mga inapo ng mga pinakamakapangyarihang tao na pinag-uusapan ito sa iba't ibang base camp. Lahat sila ay may kumpiyansang nagsalita, at walang sino man ang tumanggi sa kanila. Ang mga unang mangguna sa mga kategorya mula sa Panginoon ng mga Diyos hanggang sa mga mas mataas na kataas-taasang Diyos ay makakatanggap ng 512 patak mula sa banal na bukal. Diyos ko, nakahanap ba ang kataas-taasang makapangyarihang bahay ng bukal ng banal na bukal? Medyo natagalan bago nakabawi si Alvin mula sa pagkabigla. Nalaman niya kung gaano kahalaga ang banal na bukal mula sa kanyang ika-4 na nakatatandang kapatid na si Clarissa, nang bumalik siya sa lupain ng malalim na enerhiya. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay ang mauna sa mga pangunahing kataas-taasang Diyos upang makakuha ng 512 patak mula sa banal na bukal. Kailangan mong magtrabaho ng mas mabuti at makaipon ng mas maraming magulong puntos. Kailangan kong subukang alamin kung sinong rudimentary Supreme God ang may mas maraming puntos kaysa sa akin at patayin siya. Kahit hindi ko makuha ang kanyang mga puntos, mababawasan ang aking isang kakompetensya. Sa maunlad at magulong rehiyon, hindi tulad ng mga merito sa labanan, hindi maaaring angkinan ang mga magulong puntos ng taong napatay. Gayunpaman, maaaring patayin ang mga may parehong cultivation base upang makakuha ng mga magulong puntos, at sa paggawa nito, maaari ring mawala ang kompetisyon. Dahil dito, si Alvin at ang iba pang nangungunang mga kalahok sa kani-kanilang kategorya ay nagsimulang magtrabaho ng masigasig upang makaipon ng mga magulong puntos. Sa kailaliman ng maunlad at magulong rehiyon. 2 panimulang kataas-taasang Diyos ang namatay habang pinapanood ng isang dalaga. Tila balisa siya sa sandaling ito. Naloko ako ng 3rd senior brother. Ang daming restriction sa doppelganger ko. Dahil sa mga restriction na yan, siguradong mas maraming chaotic points ang maiipon ng junior brother kaysa sa akin. Tutal, mas nauna naman siyang nakapag-ipon ng battle merits kaya nakakapagbukas siya ng maraming multi-person secret realms. Paano maihahambing ang battle merits ko sa kanya? Ang dalaga ay si Clarissa, ang pang-4 na nakatatandang kapatid ni Alvin. Ipinadala niya ang kanyang doppelganger sa Realm Battlefield pagkatapos bumalik ni Alvin sa Myriad Lost Academy sa Profound Energy Land. Aba, wala akong kialam kung pumangalawa ako kung mauna ang nakababatang kapatid ko. Dahil dito, pareho tayong mananalo ng mga pangunahing premyo. Naisip ni Clarissa sa sarili, habang mas panatag ang loob.
Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, muling nabahala si Clarissa. Bakit ang tagal bago lumitaw ang Deca Secret Realm? Masyadong mabagal. Hindi ko man lang ginamit ang ganoon karaming battle merits para mabuksan ito kaya bakit ang bagal ng lahat? Nagbukas si Clarissa ng isang Deca Secret Realm 2 taon na ang nakalilipas, ngunit ang portal ay hindi pa rin lumalabas hanggang ngayon. Sa huli, si Clarissa ay tanging patuloy na naghahanap ng mga target habang naghihintay na makapasok sa Deca Secret Realm. Ang mga intermediate supreme gods na nakilala niya sa daan ay walang kapantay para sa kanya. Sa isang tigang na disyerto, isang bog zone ng hangin ang dumaan, at hinalo ang buhangin pataas sa kalangitan. Isang binata ang lumipad sa kalangitan kasabay ng paglitaw ng kababalaghang nagpapahiwatig ng pagkamatay ng isang namamagitin na kataas-taasang Diyos. Matapos mawala ang kababalaghan, bumalik ang kapayapaan sa disyerto. Sa oras na ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumitaw sa di kalayuan. Batay sa liwanag na inilalabas ng kanyang katawan, siya ay mula sa lupain ng banal na alay, at batay sa banal na enerhiya na nananatili sa ibabaw ng kanyang balat, siya ay isang intermediate supreme god. Pagkalabas pa lang ng lalaking nasa katanghaliang gulang, sumigaw siya, "Yoren!" Ang binata ay walang iba kundi si Yoren. "Franklin, bakit ka nandito? Hindi ka ba natatakot na papatayin kita?" Tanong ni Yoren sa madilim na boses habang nakatingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi maganda ang relasyon ni Yoren at Franklin, ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, ang matalik na kaibigan ni Yoren ay ang pinsan ni Franklin. Kaya naman, paulit-ulit na nagpipigil si Yoren na turuan ng leksyon si Franklin. "Yoren, naniniwala akong hindi mo ako papatayin. Tutal, pinsan ko si Ming," sabi ni Franklin ng may bahagyang ngiti, hindi pinansin ang mga banta ni Yoren. "Gayunpaman, nagkataon lang na nakasalubong kita rito." Pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong si Franklin, "Talagang nagtataka ako. Pinagsisisihan mo ba ang pagtatagumpay at pagiging isang intermediate supreme god? Noong panahong iyon, malamang hindi mo inaasahan na ang mga gantimpala para sa nangungunang 3 ranggo ay magiging ganito kalaki, hindi ba?" May bahid ng pangungutya na maririnig sa boses ni Franklin nang magsalita ito. Sumulyap si Yoren kay Franklin bago niya sinabi ng walang pakialam, "Sa tingin mo ba pinagsisisihan ko ang desisyon ko? Kung oo, nangangahulugan lang ito na hindi ka masyadong ambisyoso. Hindi nakakapagtaka na nabigo kang patatagin ang iyong cultivation base pagkatapos ng maraming taon." Kumunat ang noo ni Yoren matapos niyang sabihin ang mga sinabi niya. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Franklin habang nanunuya, "Yoren, huwag kang masyadong kampante. Baka hindi ka makapasok sa top 10 ranking para sa intermediate supreme gods. Napakaraming makapangyarihang intermediate supreme gods mula sa iba't ibang realms of gods, kung tutuusin. Mula sa ating realm of gods pa lang, mayroon na tayong hindi bababa sa 20 sikat na intermediate supreme gods. Mag-ingat ka." Umalis si Franklin pagkatapos niyang magsalita. Hindi siya nag-alala na aatakihin siya ni Yoren. Lalong lumalim ang pang-iinis sa mukha ni Yoren habang pinapanood niyang umalis si Franklin at bumulong sa sarili, "Ang mababang ambisyon mo ay hindi kailanman maihahambing sa aking matayog na ambisyon." Sa katunayan, hindi alam ni Yoren ang mga detalye ng mga gantimpala noon. Bago pa man lumitaw ang Advanced Chaotic Region, tulad ng lahat, ang alam lang niya ay ang mga nasa ika-10 pwesto ay gagantimpalaan ng isang patak mula sa Divine Fountain. Kalaunan niya lang nalaman na ang mga mas mataas ang ranggo ay gagantimpalaan ng mas maraming patak mula sa Divine Fountain. Katulad ng ibang mga inapo ng Supreme Powerhouses, narinig din niya mula sa kanyang ninuno na isang makapangyarihang Supreme Powerhouse ang nakatuklas ng isang Divine Fountain sa outer boundary at nagpas siyang gamitin ito bilang gantimpala para sa Advanced Chaotic Region. Hindi ako magiging si Yoren kung natatakot akong makipagkompetensya sa mga intermediate supreme gods. Paano kung kamakailan lang ako nakalusot? Kung natatakot ako, paano ko malalampasan si Alvin? Bulong ni Yoren sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kumpiyansa. Sa isang lugar sa maunlad at magulong rehiyon.
Nakangiti si Yuchen nang lumabas siya mula sa isang lihim na kaharian na binubuo ng maraming tao. Pangalawang senior brother, kung malampasan kita at mauna sa mga intermediate supreme gods, huwag mo akong akusahan ng kawalang galang sa aking mga senior. Ang galing talaga ng ideya ni junior brother. Hindi ko inaasahan na makakatrabaho ko ang lahat. Mabait talaga ako. 4,303. Sa maunlad at magulong rehiyon, ang mga nasa loob at nasa itaas ng mga kaharian ng Lords of Gods ay may pagkakataong makipagkumpetensya para sa banal na bukal. Ang kailangan lang nilang gawin ay mapabilang sa nangungunang 10 ranggo sa kani-kanilang mga kategorya. Bago pa man lumitaw ang maunlad na magulo na rehiyon, maraming tao ang pumasok sa magulo na rehiyon upang makaipon ng mga merito sa labanan upang makapagbukas sila ng mga lihim na kaharian sa maunlad na magulo na rehiyon. Ito ay dahil makakakuha sila ng mga magulo na punto sa maikling panahon sa mga lihim na kaharian. Alam ng sino mang may talino na ang pinakamabilis na paraan upang makakuha ng mga chaotic points ay sa pamamagitan ng mga secret realm. Malawak ang advanced chaotic region, at imposibleng mapabilang sa top 10 sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa pagpatay sa iba sa advanced chaotic region. Sa kabila ng panganib na dala nito, ang pinakamahusay na opsyon ay ang magbukas ng mga secret realm upang makakuha ng mga chaotic points. Kasalanan lahat ito ni Alvin. Ngayon, lahat ng mga powerhouse ay nagbabanta sa iba at pinagbabawalan silang gumawa ng aksyon sa mga lihim na kaharian. Malas ko na nakasalubong ko ang isa sa mga powerhouse na iyon ng 2 beses. Mga masasamang ideya ni Alvin. Nakakadismaya. May tumawa. Napakaswerte ko. Hindi pa ako nakakakilala ng isang makapangyarihang nilalang na kayang supulan ang lahat ng tao sa mga sekretong kaharian na binuksan ko. Kailangan nating mag-ipon ng mas maraming battle merits at chaotic points bago matukoy ang rankings. 1 dekada na lang ang natitira bago magsara ang advanced chaotic region. Laganap ang kaguluhan sa magulo at magulo na rehiyon habang ang lahat ay walang sawang nagtatrabaho upang makakuha ng magulo na punto sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Napakadalas din ang pagbubukas ng mga lihim na kaharian. May isa na lilito kada ilang araw. Nang pumasok si Alvin sa isa sa mga base camp, sa wakas ay napagtanto niya na kumalat na ang balita tungkol sa kanyang pagsisikap sa mga lihim na kaharian. Bukod dito, maraming mga makapangyarihang tao ang ginagaya rin ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Hindi na kailangang sabihin, tanging ang mga makapangyarihan lamang ang maaaring umasa sa pamamaraang ito upang makakuha ng magulong puntos. Kung hindi, wala itong pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Maraming tao ang nagbubukas ng mga lihim na kaharian nitong mga nakaraang araw kaya hindi ko na kailangang maghintay ng matagal para makapasok sa mga lihim na kaharian. Dapat ay patuloy akong magtrabaho ng husto. Ang maunlad na magulong rehiyon ay magsasara sa loob ng wala pang 1 dekada. Dapat ay narinig na ako ni Kelly ngayon kung nandito siya. Nakapunta na ako sa iba't ibang base camp, pero hindi ko pa siya nahahanap. Umalis na ba siya sa realm battlefield o nag-iipon lang ba siya ng mga chaotic points dito? Natural lamang na hindi nakalimutan ni Alvin ang kanyang layunin sa pagpasok sa rangan ng labanan sa kaharian. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang mahanap ang kanyang asawa, si Kelly. Ang pagpapabuti ng kanyang lakas ang kanyang pangalawang prioridad. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, hindi maiwasan ni Alvin na magtaka kung umalis na ba si Kelly sa larangan ng labanan sa kaharian. Dati, lagi siyang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Kelly. Gayunpaman, habang siya ay lumalakas, at nagkakaroon ng mas malalim na pananaw sa mundo. Sa ilang kadahilanan, naramdaman niyang ligtas si Kelly. Kung may nangyari sa kanya, sigurado siyang mararamdaman niya ito. Nagtanong si Alvin tungkol sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na ito noong siya ay nasa mga base camp. Natutunan niya na kapag naunawaan ng isang tao ang 4 na daos ng langit at lupa sa isang tiyak na antas, siya ay konektado sa langit at lupa. Ang koneksyon na ito ay makakatulong sa kanya upang madama ang kalagayan ng kanyang mga mahal sa buhay. Dahil dito, panatag na si Alvin habang patuloy siyang nag-iipon ng magulong punto sa mga lihim na kaharian. Isang araw, biglang lumitaw ang isang portal patungo sa isang lihim na kaharian.
Lumiwanag ang mga mata ni Alvin, at mabilis siyang pumasok sa portal. Panahon na para magtrabaho akong muli para sa siyam kong kasama. Mabait talaga ako. Buntong hininga ni Alvin sa sarili. Di nagtagal pagkatapos makapasok ni Alvin sa lihim na kaharian, nakarinig siya ng isang pamilyar na boses na nagpatalon sa kanya. Makinig kayong lahat. Ako ang haharap sa lahat ng pagsubok sa lihim na kaharian na ito. Kung ayaw ninyo, humakbang kayo ngayon. Maglalaban tayo ng armas para malaman kung sino ang mananalo. Lumingon si Alvin upang tingnan ang dalagang malakas na nagsasalita. Pang-apat na nakatatandang ate. Natigilan si Alvin. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang doppelganger ng kanyang ikaapat na senior sister sa isang lihim na kaharian. Ano ang dapat kong gawin? Hayaan ko na lang ba siya sa gusto niya o dapat ba akong magbalat kayo at kalabanan siya? Hindi sigurado si Alvin sa lawak ng lakas ni Clarissa, ngunit dahil isa lamang itong doppelganger niya, naisip niyang may tsansa siyang kalabanan ito. Habang si Alvin ay nawawala sa kanyang mga iniisip, ang iba naman ay naghihinagpi sa kanilang malas. Napakalakas niya. Nakakalungkot talaga na makatagpo tayo ng isang taong napakalakas. Parang nasayang lang ang ating mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sayang naman. Sa oras na ito, nakapagturo na si Clarissa ng leksyon sa ilang mga hanggal sa pamamagitan lamang ng ilang simpleng galaw. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang lakas ay natakot ang lahat at sumuko. Masyadong arrogant ang ikaapat na senior sister. Nang makita ang kay-abangan ni Clarissa, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Alvin. Mabilis niyang ginamit ang kanyang banal na enerhiya upang magbalat kayo. Mabilis na nagbago ang kanyang aura kasabay ng kanyang anyo, at mabilis siyang nagpalit sa isang mahabang puting damit. Hanggat walang sino man ang susubok sa kanya gamit ang kanilang banal na kamalayan, hindi nila makikita ang kanyang pagbabalat kayo. Alam ni Alvin na hihilingin ni Clarissa na makipaglaban sa kanya para matukoy ang nanalo kung lalabas ito ng walang balat kayo. Kahit naialok niya na hayaan siyang harapin ang mga pagsubok sa lihim na kaharian, hindi niya ito tatanggapin ng madali. Matapos maisuot ang kanyang pagbabalat kayo, tumawa si Alvin at sinabing, "Iha, napakalakas mo." Kasunod nito, sumalakay si Alvin. Lumitaw din ang kanyang penomeno ng batas na nagningning ng milyon-milyong milya. Gulat na gulat ang iba nang makita nila ito. Hindi nila inaasahan na makakasalubong nila ang dalawang makapangyarihang nilalang. Narito na ang isa pang makapangyarihang nilalang. Nagpalitan ng tingin ang natitirang 8 tao habang parehong ideya ang pumapasok sa kanilang isipan. Kung makakarating sila sa isang kasunduan, may pagkakataon pa rin tayong makakuha ng isang bagay. Samantala, si Alvin, na nakabalat kayo bilang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maputi, ay nasangkot sa isang mabangis na labanan kay Clarissa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Clarissa habang nakikipagpalitan siya ng suntok kay Alvin. Napakalakas niya. Hindi inaasahan ni Clarissa na makakatagpo siya ng isang makapangyarihang simpleng kataas-taasang Diyos sa magulo at maunlad na rehiyon. Tutal, isa siya sa mga nangungunang simpleng kataas-taasang Diyos. Kahit ang kanyang kapareha lamang ay sapat na para maging walang talo sa mga simpleng kataas-taasang Diyos. Medyo katulad ng kay Junior Brother ang mga galaw at pamamaraan niya. Pero, mukhang mas malakas siya ng kaunti kaysa kay Junior Brother. Hindi ko lang siya kailangang talunin ngayon, kailangan ko rin siyang saktan ng malubha para mabawasan ang isa naming kalaban ng Junior Brother ko. Naging seryoso ang ekspresyon ni Clarissa matapos niyang matuklasan kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Kasabay nito, isinumpa niya si Yuchen sa loob-loob niya. Mas malakas sana siya kung siya mismo ang naroon. Kasabay nito, hindi pinigilan ni Alvin ang kanyang mga pag-atake, at hindi niya binigyan si Clarissa ng oras para magpahinga dahil ayaw niyang siyasatin siya nito gamit ang kanyang banal na kamalayan. Pagkatapos ng ilang galaw, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Clarissa. Natuklasan niya na wala siyang laban sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Mahina ang boses na sinabi ni Alvin, "Isang doppelganger. Mag-aalala ako kung nandito ang tunay mong katawan." "Naku, isa ka lang palang doppelganger. Tumabi ka." Ibinigay ni Alvin ang huling suntok at pinalipad pabalik ang doppelganger ni Clarissa pagkatapos niyang magsalita.
Samantala, nagulat ang iba nang marinig nila si Alvin na sinabing si Clarissa ay isa lamang doppelganger, lalo na iyong mga nasugatan ni Clarissa kanina. Hindi sila makapaniwala na natalo sila ng isang doppelganger. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.